Mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa Pinas Balita. Meron ho tayong pinakalites na weather update dito po kay Bagyong Nando na mas lalo pa pong lumalakas sa ngayon. Pero kung bago lang ho kayo, importanteng nakasubscribe ho kayo, nakalike at nakahit ang notification bell para next update natin dito sa banta ni Bagyong Nando, mabilis ho kayo manonotify. Sa kasalukuyan ho, etong si Bagyong Nando ay huling namataan kaninang 10 po ng umaga na may estimated pong layo na 775 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Mas lumakas po siya ngayon at ito po ay pumalo na sa typhoon category. Malakas na ho ito. Ang pagkatapos ng typhoon, susunod yan super typhoon category. 120 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin po sa may sentro at bumubugso naman hanggang 150 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya medyo mabagal ho. Pa-west, northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ho, wala pa naman tayo nakataas na warning signal pero bukas ho ng hapon hanggang sa Monday at Tuesday, posibleng maitaas po ang wind signal number 5. Take note, signal number 5 ho yan sa malaking bahagi po ng Luzon. Dahil nasa super typhoon category tayo, ito ay posibleng lumakas sa 220 hanggang 240 pataas kilometers per hour na lakas ng hangin. So tignan muna nating mabuti. Ito nga pong kanyang tinatawag natin na track and intensity forecast. Kung makikita nyo sa ating tinatawag na area of probability nito nga pong si Bagyong Nando, sa ngayon ay typhoon category ho siya. Magiging super typhoon category ho siya pagdating po ng September 22 sa ganap po na alas 8 ng umaga ng Lunes. Isang ganap pa rin na super typhoon category pagdating pa rin ng Lunes hanggang alas 8 po ng gabi. 8 PM po yan, no? At magiging typhoon category, medyo hihina siya, September 23 Tuesday, alas 8 ng umaga. At nakalabas na siya ng PAR pagdating po ng Wednesday, September 24, alas 8 po ng umaga. So yung mga lugar na dadaanan nito mga kaibigan, mag-ingat tayo sa malawakang banta ng malalakas na hangin, bugso ng mga pag-uulan dahil yung sentro pinakamata nito ang pinakadelikado. Ito ay direktang tatama sa malaking bahagi ng Batanes, ilang bahagi ng Babuyan Islands. Most of the time, no, yung mga lugar na yan ang maapektuhan, yung extreme northern Luzon. So alamin muna natin yung mga lugar na dadaanan niya sa mga susunod po na mga oras. So inaasahan po by September 21 po mga kababayan ay dadaan po siya, no, ng east of Tuguegarao City, Cagayan, 600 kilometers yung layo po niya. At pagdating naman po ng September 21 pa rin, alas 8 po ng gabi, 450 kilometers east of Apari, Cagayan. At sa susunod naman ng mga oras, September 22, alas 8 ng umaga, 245 kilometers east of Calayan, Cagayan po siya, or 230 kilometers east of southeast of Basco, Batanes. Isang ganap ito na super typhoon category. Kung makikita nyo naman sa ngayon, no, medyo okay pa ang panahon. Pero kapag ganito ang panahon natin, ito yung mas delikado. Yung tahimik, kalmadong panahon, medyo maganda. Ang kasunod ho niyan ay bugso ng malawakan at malalakas po ng mga pag-ulan. So ngayon din po, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning para po sa araw ng Linggo, Lunes at sa Martes. Inaasahan po, no, ito, makinig ho tayong mabuti, napaka-importante, ang 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Possible signal number 4 hanggang number 5 ang maitaas sa mga lugar na yan. Sa Abra naman po, Ilocos Sur at Isabela ay makakaranas ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. So by Monday naman hanggang Tuesday po ng hapon, September 23, 200 mm sa dami ng pag-uulan ang mararanasan sa Ilocos Norte pa rin po, Apayao, Batanes at Cagayan. 100 to 200 mm sa dami ng ulan pa rin sa Ilocos Sur at sa Abra. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa La Union, Isabela, Ifugao, Kalinga, Benguet, Mountain Province at Nueva Vizcaya. Pero dahil po dito kay Bagyong Nando, patuloy pa rin nag-intensifies or lumalakas ang habagat or southwest monsoon. May nakataas pa rin tayo na heavy rainfall warning dahil sa habagat. Inaasahan bukas hanggang sa mga susunod na mga araw ay meron po tayong nakataas na heavy to intense rain na meron pong 100
to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman 50 to 100 mm sa dami ng ulan dahil sa habagat sa Palawan, Romblon at sa Antique. By Monday ng hapon hanggang Tuesday ng hapon, September 23, heavy to intense rain din na merong 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains din nung merong maaasahan na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Antique at sa Romblon. So kung nakita nyo ang impact ng bagyong Nando, hindi pa nararanasan ngayong araw ng Sabado pero by Sunday, Monday, Tuesday hanggang sa Wednesday, dyan po ang matinding impact nito. Kaya ngayon pa lamang po ay maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Unang-una, lagi kong sinasabi, kapag ganitong meron tayong banta ng super typhoon, maging alerto, alamin ng lagay ng panahon, yung mga lugar na apektado. Huwag mo nang pumalaot yung mga apektadong lugar at manatili lamang sa ating mga kabahayan. So dapat safety tayo, meron tayong mga kagamitan, no? O ano yung mga gamit natin, mga jacket, kapote, payong para sa biglang bugso ng mga pag-uulan. Yung mga paalala ko dapat lagi nyo pong alam unang-una, ngayon pa lamang ay mararanasan natin yung malawakang pagbabaha. Sigurado ho yan, lalo na sa malaking parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil nga po sa problema natin sa daluyan ng tubig, hindi maayos yung mga drainage, yan ang isang paghahandaan natin. Unang-una, dapat maging malinis tayo, maglinis tayo ng kapaligiran para po hindi na babara yung mga plastic, no, sa mga kanal, no, at mabilis pong makakadalo yung tubig. Pangalawa, kung kinakailangan mag-evacuate tayo, lalo na yung mga bahaing lugar, yung mga nakatira po malapit sa panan ng bundok, malapit sa mga ilog, umalis na kayo dyan. Ako na ho ang nagsasabi na delikado at malakas etong si Bagyong Nando. Si Bagyong Nando ay nakategorize agad bilang isang super typhoon at yan ang kauna-unang super typhoon ngayong 2025. Kung nakaranas tayo ng malalakas sa pag-ulan ng mga nakarang mga buwan, wala pa po yun. Yun hindi o wala sa kalahati nito nga pong si Super Typhoon Nando. So maging alerto, maging handa sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Idadagdag ko rin na paalala hanggat may pagkakataon pa, i-check ang mga bahay, kung okay ang mga pako, yung mga light materials na nakakabit dyan, pwede nyong palitan o pwede nyong talian, doblehin para po sa safety ng bawat isa. Yung mga bubong natin, mamaya hindi safety ang pagkapako o maluwag, i-double check na ho ng maaga dahil posible ang malalakas na hangin kayang paangatin, no, yung hindi maayos na bubong. So kung kinakailangan din natin mga kaibigan, i-safety na natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga electric appliances, mga papeles, mga dokumento para iwas po tayo aberya o problema. Mag-imbak din ang pagkain na tatagal ng ilang araw which is napaka-importante niyan. Ngayon meron tayong banta ng Super Typhoon Nando, nandyan din ang muling pagbabalik or paglakas nitong habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, kaibigan, kabayan, yan muna ang pinaka-latest natin. Mamaya, i-update ko po muli kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.